Etong home office dapat namin, naging tambakan na lang ng kung anik-anik, napakakalat. Madalas kasi sa kwarto na ako nagwo-work, naka-laptop, ganyan. Kaya parang wala ng purpose tong home office na to. Kaya nag-decide ako na gawin na lang siyang parang guest room, ganyan. May times din kasi na bumibisita dito si Mamu, mag-stay siya dito ng ilang araw. Minsan naman sila Mamsi dito din natutulog. Meron naman kaming folding bed dito, pero currently dun siya nakalagay sa playroom ni Gray Gray. Wala talaga kaming as in kwarto na para sa kanila. So sabi ko, itatransform ko na lang tong home office na to para maging kwarto nila. Ayan na nga at isa-isa ko nang nilabas lahat ng mga gamit dito para start from scratch tayo and at the same time nagde-declutter na din ako niyan. Etong mga malalaking kutsi-kutsihan ni Gray Gray, bala ko nang ibenta yan kasi ang dami niyang ganyan, hindi niya naman nagagamit ng sabay-sabay, 'di ba? Magtitira na lang siguro ako ng isa or dalawa, yung talagang lagi niyang ginagamit. Nako, etong ang isang malaking drawer na to, bala ko na din tong ibenta kasi nagiging tambakan lang din talaga to. Pero kailangan ko muna i-declutter lahat ng laman neto. Meron ditong mga baby essentials, makeup, skincare na hindi pa nagagamit, aabutan na lang ng expiration, kaloka. Eto naman yung mga damit na idodonate namin, pero ipapakita ko muna to kay mama kasi maayos pa naman to and baka may magustuhan siya dito, ibibigay ko sa kanya. Eto namang workstation ko, pinag-iisipan ko na din kung ibebenta ko na ba to. Hindi na kasi talaga ako madalas mag-work dito kasi uupo pa lang ako dito, sasabihan na ako ni Gray Gray ng, no, na work, mommy. And finally, ayan na nga, nalabas ko na lahat ng mga gamit dito. Tapos winalisan ko na yung buong kwarto at nag-map na din ako. In fairness, ang dali lang talagang mag-map gamit tong spray map na to. Ito naman yung nabanggit kong folding bed kanina na currently nandito sa playroom. And yes, magulo din tong playroom ni Gray Gray. Parang never ngang naging maayos to kasi hindi pa ako tapos mag-ayos dito, guguluhin na agad ni Gray Gray. Anyway, buti na lang at madali lang tupiin itong folding bed and hindi naman siya masyadong mabigat, carry ko naman. Tapos ayan, tinulak ko siya so hindi naman ako masyadong napuwersa sa pagbubuhat. For sure kasi mapapanood to ni mama, baka pagsabihan na naman ako na nagbubuhat ako ng mabigat. Alam niyo naman kapag CS, kahit ilang taon na ang nakalipas, kailangan mag-ingat at hindi pwedeng magbuhat ng mabibigat. Pumunta naman ako dito sa kwarto para ayusin yung mga abubot na nakatambak dito sa ibabaw ng drawers. Ililipat ko kasi tong mga drawers dun sa gagawin kong guest room para doon na din yung parang walk-in closet namin. Charot, hindi walk-in closet pero basta ganun yung idea. Nasisikipan kasi talaga ako dito sa kwarto namin and ito yung naisip kong i-evict para lumuwag yung kwarto namin. Alangan namang yung kama yung tanggalin ko, 'di ba? O ayan, mas maluwag ng tingnan, 'di ba? Makalat nga lang pero babalikan ko yan mamaya, wait lang. Maluwag naman kasi tong guest room kasi nga single size lang naman yung folding bed dito. So may enough space pa para sa mga drawers at hindi magmumukhang masikip. Feeling ko nga kaya pang maglagay ng side table pero ayoko na magdagdag ng mga gamit kaya wag na. Nilinisan ko na din tong mga drawers and gusto ko na din sana ayusin yung mga damit namin dyan sa loob. Pero sure ako na matatagalan ako kasi magde-declutter na naman ako along the way, so sabi ko next time na lang. Binalikan ko na yung magulong kwarto namin at mapapakamot ulo ka na lang talaga, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Sabi ko kay Gray Gray, tulungan niya ako at in fairness naman dito sa kanya, willing naman siya. Maaasahan mo talaga si Gray Gray sa mga ganito as in gusto niya yung lagi siyang kasali. So sinasamantala ko yon kesa panggugulo yung ginagawa niya, binibigyan ko siya ng tasks, 'di ba? Sa totoo lang kasi mas nakakatapos talaga ako ng mga gawaing bahay kapag gising siya. Yung iba kasi 'di ba, saka lang nakakagawa ng gawaing bahay kapag tulog ang anak. And actually mas gusto ko ngayon para mas mabilis matapos. Kaso kapag tulog kasi si Gray Gray, gusto niya kasama niya lang ako. As in tatayo pa lang ako, mararamdaman na niya magigising siya. Nag-order nga pala ulit ako ng diffuser. Nabanguhan kasi ako dun sa dati kaya ngayon bumili na ako ng dalawa. Kasi merong libreng car diffuser na ganito kapag umabot ng 400 plus ata yun. Since dalawa yung in-order ko, yung isa ilalagay ko dito sa guest room, tas yung isa sa kwarto namin. Ang ganda nga ng bagong bote nila, mas minimalist yung design. Meron nga pala silang black at white, tapos meron ding 50 ml at may 100 ml. Sobrang sulit talaga nito kasi ang bango niya, promise, mag-aamoy mayaman yung bahay nyo dito. Meron pa palang maliit na space dito sa gilid ng drawers at buti kasya itong rack.
Dito ko nilagay yung mga bags, mga headband ko, tsaka mga sombrero. O diba, napaka space saver niya. Pinalitan ko na din ng bedsheet, itong folding bed, at ang ganda talaga nitong bedsheet na binili ko kasi fully garterized siya. As in all sides garter, tapos may garter pa siya sa corners para mas secured. Sa online ko lang to binili at simula talaga nang na-discover ko yung shop na yon, doon na talaga ako bumibili. Kahit yung mga duvet cover namin, doon na. Kasi ang ganda ng quality ng tela, hindi talaga ako mapapahiya sa inyo. Tapos, ang gaganda din ng mga kulay, napaka-aesthetic. And speaking of aesthetic, ang cute nitong nabili kong unan. Wala lang, papakyut lang siya dito sa kama. And finally, natapos na din tayo sa makeover natin dito sa kwarto. Mula sa napakagulong kwarto na nagbukha ng storage room, nag-transform na sa maaliwalas na guest room. Ang tagal ko na talagang gustong ayusin tong kwarto na to, pero ang dami naming ganap nitong mga nakarang linggo. Kaya thankful ako na nagkaroon ako ng oras at sipag para ayusin to. Pero wait, hindi pa ako tapos dahil eto naman ang next kong kakaharapin. Diyos ko, hindi talaga natatapos ang mga gawaing bahay